Kinumpirma ng Commission on Elections o COMELEC na may ilang pang mga bansa na nagsagawa ng overseas voting ang naantala ang transmission ng kanilang mga Certificate of Canvass. Ayon po sa komisyon, maliban po sa naging matagal ang proseso po ng pag-release sa Bureau of Customs nitong mga Consolidated and Canvassing System laptop na ginamit sa transmission ng mga COC, ay naka-encounter pa sila ng internet restrictions. Pero kahit may mga naantala pang mga Certificate of Canvass at ayon sa COMELEC, may tuturing naman na pinakamataas na voters turnout sa kasaysayan po ng midterm polls ang naganap po noong 12 ng Mayo. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. And the second date convention is... Yes, Alex, alas 6 ng gabi, muling nagpapatuloy ngayon ang canvassing ng National Board of Canvassers dahil dumating na yung hinihintay nilang Certificate of Canvass mula sa Iran at Poland. Yan na lang hinihintay nila para makumpleto ang canvassing sa 175 Certificate of Canvass. Na-delay ang transmission ng Certificate of Canvass mula sa ilang bansa na nagsagawa ng overseas voting. Gaya na lang sa Portugal, South Africa at Pakistan na nakahold hanggang ngayon sa Customs Bureau ng mga nasabing bansa ang Consolidation and Canvassing System o CCS laptop na ginagamit sa transmission ng mga COC. Na-hold sa Customs Bureau ng mga bansa na yan dahil hindi naman po ito kinoconsider na diplomatic pouch. Yan po ang problema natin kasi we also have to comply with local laws at nagkataong medyo matagal po yung proseso ng pag-release sa Customs, hindi naman po tayo pwedeng madelay. We were hoping po until yesterday na makuha po nila, nakikiusap yung ating mga embassy personnel na kung pwede, kaya lang alam nyo naman po, we have to respect their laws. Kaya ang solusyon ng Commission on Elections, nagsagawa sila ng special canvassing para sa mga nasabing bansa na ginawa sa kanilang warehouse sa Laguna. Dahil nga po na tayo po ay naka-internet voting sa mga bansa na yan, part ng contingency po natin dito ay mag-configure ng kaparehong consolidation and canvassing system, i-extract ang data ng internet voting sa mga bansa na yan through the Amazon Web Services na nasa cloud. Nandiyan yung mga balota, nandiyan yung mga ER. In-extract po nila, napasok doon sa consolidation and canvassing system, nakapag-generate po ng certificates of canvass at nakatransmit po sila. Mabilis din naman ang naging proseso at nai-transmit na rin sa CCS ng National Board of Canvassers ang COC ng mga nasabing bansa kanina. Sa Russia, Iran at Poland, na-delay rin ang transmission ng COC. Kinailangan nilang lumipat sa kalapit bansa para makapagpadala ng COC. Lalabas po sila dun sa host country na may internet restriction, pupunta sa pinakamalapit na Philippine Embassy or Consulate Office na outside of the border. Ipinagmalaki naman ng COMELEC na ngayong 2025 elections na itala ang pinakamataas na voter turnout sa hanay ng midterm polls na umabot ng 81.65%. Ibig sabihin, sa 68.4 milyong botante, 55.8 milyon ang bumoto. Tuwa tayo dahil bagamat ito ay isang midterm election, ay nag-register siya ng ganung kadami na bilang ng mga botante natin na bumoto nitong nakarang election. Again, highest in the history of a midterm election. Yung ating presidential election noong 2022 ay 82.5 ang ating pong presidential election. So medyo kapiraso na lang, halos ganun na rin kadami. Ngayong hapon, inilabas na ng Commission on Elections yung kanilang Canvass Report 1. Naglalaman ito ng partial official count para doon sa unang 58 Certificate of Canvass na kanilang nabilang dito sa NBOC. Para sa senators, kabilang sa top 12 ay nangunguna si Senator Bongo. Batay ito sa partial official count ay nakakuha siya ng 1,583,993 votes. Bam Aquino, 1,298,555 votes. Bato de la Rosa, 1,227,988 votes. Tito Soto, 995,590. Ping Lacson, 981,908. Erwin Tulfo, 975,631. Rodante Marcoleta, 961,394. Kiko Pangilinan, 959,486. Pia Cayetano,
Aquino, 958,161. Camille Villar, 837,435. Benhar Abalos, 832,422. At panlabing-dalawa, si Amy Marcos na merong 825,115. Nasa pang-labing-tatlong pwesto si Abby Binay na merong 755,521 votes. Lito Lapid na merong 702,521 votes. At Ben Tulfo na merong 697,302 votes. Sa party list naman, kabilang sa mga nanguna, ang Pusong Pinoy, Akbayan, Duterte Youth, Tingog, ACT-CIS, United Senior Citizens, 4Ps, Juan Munti, ML at ang TGP. Of the NDOC, a written manifestation as regards your intention. Alex? Okay, Mads, siguro mamaya, no, yung mga nabanggit mo mga numero, yung result sa senador, pakibigay ng kopya dito para may plus natin. Dahil gusto nilang malaman yung mga numero. Hindi nila magkuha yung habang binabanggit mo eh. Mas maigi, dahil TV tayo, meron tayong graphics, di ba? Okay, question, Mads. Dahil meron pa mga naantalang transmission ng mga certificate of canvass dun sa dalawang bansa na nabanggit mo na pinagbabawalan pala mag-transmit, no? Mga ilang boto bang pinag-uusapan dito? Will that matter dun sa number 12 and 13? Kaya pa bang humabol? Alex, kung sa senatorial level ay hindi na ito makakaapekto, kaya lang makakaapekto ito sa party list naman. Kaya hinihintay rin siya ng COMELEC bago tapusin yung ginagawa nilang canvassing. Sa ngayon ay dalawa na lang naman ito ay kayang-kaya na raw natapusin ng COMELEC ngayong gabi. Okay. Mads, pakipadala dito yung nabanggit mo mga numero dahil ipapalabas namin yan bago kami mag-komersal. Salamat sa iyo. Madeline Villar Moratillo mula po dyan sa National Board of Canvassers sa Manila Hotel.